Magandang gabi kapatid kaibigan, narito po akong muli ang inyong kaibigan, si Brother Albert na magbabahagi ng salita ng Diyos sa gabing ito. Ang topiko sa gabing ito ay pinamagatan ko na Salvation is an unmerited gift from God, o sa Tagalog, ang kaligtasan ay isang regalo mula sa Diyos, hindi natin pinagpaguran. Kapatid kaibigan, dito papaloob ang ating pagtalakay sa gabing ito, at ang atin pong ginamit na batayang talata ay mababasa sa Efeso chapter 2 verse 4 up to 10 na ganito ang sinasabi. Atin pong basahin. Ngunit ang Diyos palibhasa'y mayaman sa awa dahil sa kanyang malaking pag-ibig na kanyang ipinadama sa atin, bagamat tayo'y mga patay dahil sa ating mga kasalanan, tayo'y binuhay na kalakip ni Kristo sa pamamagitan ng biyaya. Kayo'y nangaligtas. At tayo'y ibinangong kalakip niya at pinaupong kasama niya sa sangkalangitan kay Kristo Jesus, upang sa mga panahong darating ay maihayag niya ang dakilang kayamanan ng kanyang biyaya at kagandahang loob sa atin kay Kristo Jesus. Sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sinuman ay huwag magmapuri. Sapagkat tayo'y kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya'y nating lakaran. Kapatid kaibigan, yan po ang batayang talata na ating ginamit na kung saan ito ay nahahati sa apat na bahagi ng paglalarawan. Una, ang paglalarawan na ang tao ay patay spiritually. Pangalawa, ang Diyos ay dakila ang pag-ibig at kahabagan. Pangatlo, ang kaligtasan ay regalo ng Diyos. Pang-apat at panghuli, ang layunin kung bakit iniligtas. Samahan niyo po ako sa pagtalakay ng paksang ito. Kapatid kaibigan, kung inyo pong mapapansin, ang chapter 2 ng Efeso, verse 1 hanggang 3, dito ay idinidescribe ni Apostol Pablo na ang sangkatauhan ay patay spiritually dahil sa mga kasalanan at pagsalansang. At iyan po naman ay pinatutuhanan at natala sa aklat ng Efeso, chapter 2 verse 1 up to 3 na ganito naman po ang sabi. At kayo'y binuhay niya ng kayo'y mga patay dahil sa inyong mga pagsalansang at mga kasalanan na inyong nilakaran nung una ayon sa lakad ng sanglibutang ito, ayon sa pangulo ng mga kapangyarihan ng hangin, ng espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Sa gitna ng mga yaon, tayo rin naman ng ibang panahon ay nangabubuhay sa mga kahalayan ng ating laman na ating ginagawa ang mga pita ng laman at pag-iisip. At natural at karapat-dapat sa atin ang galit ng Diyos, gaya naman ng mga iba. Kapatid, kaibigan, yan po ang unang paglalarawan na ang tao ay patay spiritually
walang kaugnayan sa Diyos at walang kakayanan sa sarili na makaugnay sa Diyos. Pangalawang paglalarawan, ang Diyos ay dakila ang pag-ibig at kahabagan. Kapatid, kaibigan, dahil sa dakila niyang pag-ibig at habag, binuhay tayo ng Diyos na kasama ni Kristo kahit noong tayo'y mga patay pa dahil sa ating mga kasalanan. At iniluklok tayong kasama niya sa kalangitan dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. Because of His great love and mercy, God made us alive with Christ even when we were dead, placing believers in heavenly possession. Yan po ang sabi sa Ephesians chapter 2 verse 4 up to 7 atin pong basahin. Ngunit ang Diyos palibhasa'y mayaman sa awa dahil sa kanyang dakilang pag-ibig ay kanyang inibig tayo bagamat tayo'y mga patay. Dahil sa ating mga kasalanan, tayo'y binuhay na kalakip ni Kristo. Sa pamamagitan ng biyaya, kayo'y nangaligtas. At tayo'y ibinangong kalakip niya at pinaupong kasama niya sa sangkalangitan kay Kristo, upang sa mga panahong darating ay maihayag niya ang dakilang kayamanan ng kanyang biyaya sa kagandahang loob sa atin kay Kristo Jesus. Kapatid, kaibigan, yan ang pangalawang paglalarawan na ang Diyos ay Diyos na puno ng pag-ibig at kahabagan, na bagamat tayo'y mga patay dati, dahil sa ating mga pagsalangsang ay binuhay tayo kalakip ni Kristo, upang sa panahong darating ay makasama ni Kristo sa sangkalangitan. Ayon po yan sa Efeso chapter 2 verse 4 up to 7. Pangatlong paglalarawan, ang kaligtasan ay regalo ng Diyos. Salvation is entirely a gift received by faith, designed to remove human boasting. Ang kaligtasan, kapatid, kaibigan, sa kabuuan ay isang regalo sa kagandahang loob ng Diyos, tinanggap sa pamamagitan ng pananampalataya, dinisenyo para maalis ang pagyayabang ng tao. Dito, kapatid, kaibigan, binibigyang diin ni Apostol Pablo na ang kaligtasan ay solong gawa ng Diyos. Walang bahagi rito ang tao, para ang tao ay hindi makapagyabang at sabihin sa sarili na siya'y naligtas dahil sa gawa niyang kabutihan. Ano po ba ang sabi sa Efeso chapter 2 verse 8 and 9? For by grace are ye saved through faith, and that's not of yourself. It is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Sa Tagalog po, sapagkat sa biyaya, kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sinuman ay huwag magmapuri. Kapatid, kaibigan, malinaw ang sinasabi ng talata na hindi sa ating mga sarili at sa mga gawang mabuti tayo magkakaroon ng kaligtasan, kung hindi sa pamamagitan ng pananampalataya sa Diyos na siya din naman
ang nagbigay ng pananampalatayang meron tayo. Ayon po sa Ephesians chapter 2 verse 8 and 9. Hindi sa pamamagitan ng gawa upang ang sinuman ay huwag magmapuri. Yan po ang sabi. Darako na tayo sa pang-apat at panghuling paglalarawan, ang layunin kung bakit iniligtas. Kapatid, kaibigan, bagamat itinuturo sa Efeso chapter 2 verse 8 and 9 na hindi tayo naligtas sa pamamagitan ng mabubuting gawa, sinundan ito kaagad ng pagpapatibay sa talata 10 na ang mga taong iniligtas ay nilikha kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na bunga ng kanilang bagong buhay na inihanda ng Diyos sa atin dapat lakaran. Ano po ang sabi sa Ephesians chapter 2 verse 10? For we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them. Sapagkat tayo'y kanyang nilikha, nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Kapatid, kaibigan, napakalinaw ang tinurang talata na matapos tayong likhain at maligtas, kasunod dito ay ang paggawa ng mabuti, bunga ng pagiging bagong lalang kay Kristo. Brothers, friends, while good works not earn salvation, according to Ephesians chapter 2 verse 8 and 9, immediately follow on verse 10 by affirmation that saved people are designed for good work, result of their new life. So, nangangahulugan na pagkatapos nating maligtas, kasunod nito ay ang bunga ng paggawa ng mabuti. Ito'y resulta ng pagkakaroon ng bagong buhay. Kapatid, kaibigan, nais ko lang iklaro na gumagawa tayo ng mabuti hindi para maligtas. Sa halip, gumagawa tayo ng mabuti kasi ito ay bunga ng pagiging ligtas ng isang tao na ligtas dahil sa awa at habag ng Diyos. Kapatid, kaibigan, sa aking nalalapit na pagtatapos sa pagtalakay ng paksang ito ay nais ko lang i-summarize ang 4 na paglalarawan na ating tinalakay kani-kanina lamang. Kapatid, kaibigan, kung ang tao ay patay dahil sa kasalanan, ang Diyos naman ay dakila ang pag-ibig at kahabagan na hindi niya hinayaan na ang tao'y manatiling patay sa spiritual na kalalagayan. Sa halip ay binuhay niya ang sinumang tao na nagkaroon ng personal na kaugnayan sa Kanya. At kasabay nito ay niregaluhan siya ng buhay na walang hanggan upang makapiling niya si Kristo magpakailanman. Kapatid, kaibigan, iyon ay kung nakipag-isa ka kay Kristo. Dahil kung hindi, mananatili kang patay bagamat nabubuhay sa kasalukuyang panahon. At kung ang tao naman ay naligtas na dahil sa pakikipag-isa kay Kristo, kapatid, kaibigan,
Ang isang taong naligtas, ang isa sa mga bunga nito ay ang mga mabubuting gawa na siyang resulta ng isang taong naligtas na itinalaga ng Diyos sa paggawa ng mabuti na dapat nilang lakaran. Yan po ang sabi sa Ephesians chapter 2 verse 10. Kapatid, sa aking pagtatapos, gusto ko lang mag-iwan ng 3 katanungan. Kapatid, kaibigan, gusto mo bang makasama sa mga binuhay mula sa mga patay? Gusto mo bang marigaluhan ng buhay na walang hanggan? Gusto mo bang makasama ni Kristo, makaupo sa sangkalangitan at makapiling si Kristo magpakailanman? Kung ang sagot mo ay oo sa mga tinurang tanong, kailangan mong magkaroon ng personal na kaugnayan kay Kristo na siyang bumubuhay sa mga patay at nagkakaloob ng walang hanggang buhay na kung saan siya rin ang naghahangad na makapiling kanya sa sangkalangitan magpakailanman. Sana kapatid, kaibigan, ay mapag-isipan at mapagbulay-bulayan mo ang naturang mga katanungan at dumating ang panahon na naisin ng puso mo na masagot ito ng oo ang mga katanungang nabanggit. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa maikling oras ng pagtalakay sa paksang ito. Ingatan tayo ng ating dakilang Diyos sa gabing ito sa ating pansamantalang pagtulog, upang bigyang daan kapahingahan ang pagod na lupang katawan sa maghapon ng paggawa. Hanggang sa susunod na linggo, sa kalooban ng Panginoon, muli akong tatalakay ng panibagong topic. Maraming salamat. Magandang gabi.